ngayon ng Kagawaran ng Pag-asaka o DA Region 2 sa pamalaan ng karagdagang pondo para sa ahensya sa darating na budget deliberation. Gagamitin naman ito para sa pagkakalob ng mga tulong gaya ng farm inputs at mechanization para sa mga magsasaka sa kabila ng mga mababang presyo ng palay. Sa panayam ng Bomb Radyo Kawayan kay Regional Executive Director Rose Mary Aquino ng DA Region 2, sinabi niya na batid ng kagawaran na hindi pa rin sumasapat para sa mga magsasaka ang limitadong pondo ng DA na ginagamit sa pamahagi ng farm inputs, lalo na sa harap ng tumataas na production costs. Anya, tuloy-tuloy naman ang ginagawa nilang mga hakbang upang mas mapaganda pa ang mga serbisyong binibigay na tutugon naman sa pangailangan ng mga magsasaka. Punteriyan nila ngayon na may paglaban sa darating na budget deliberation ng pagkakaroon ng karagdagang pondo o budget increase para sa sektor ng agrikultura. Paglilinaw pa niya, kaugnay sa paulit-ulit na hinaing ng mga magsasaka sa mababang presyo ng palay, ilang beses na rin nilang ipinaliwanag na hindi kontrolado ng ahensya ang mga private traders. Git niya, bagamat private traders sa mga ito, kailangan pa rin sila ng ahensya dahil sa hindi naman lahat ng ani ng mga magsasaka ay kayang bilhin ng gobyerno. Umaasa na lamang sila na magkakaroon ng magandang resultang import ban na ipinatupad ngayong Setyembre para sa bentahan o sa presyo ng palay. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Regional Executive Director Rose Mary Aquino. Sabi, kasi until ngayon, sinasabi puno pa ang bodega ng mga traders, di ba? Kaya hindi sila namimili. Kaya hindi sila namimili. So, hindi naman natin kontrolado ang traders. They are private individuals. And of course, maski hindi mo naman pwede sabihin na hindi natin sila kailangan. Kasi ngayon, napatunayan natin na talagang pag nag-stop pala sila, kailangan natin sila. Kasi hindi lahat na-absorb ng, ng Department of Agriculture. Kaya ng MFA.